Hello mga ka-work, this is Ate G again. Hindi pa ako inaantok kaya gusto ko lang mag-storytelling, no? About sa sitwasyon ngayon. Mm, This year, 2026. Siguro hindi lang naman ako ang nakakaranas, halos lahat. So, umpisahan ko sa trabaho. Okay? About sa trabaho ko, after nung war na nangyari February, March, after nun, medyo nagsignal ang company namin ng laki ng braso ko. So, nagsignal yung company namin ng um, kumbaga binigyan na kami ng sign, ng reminders na tawag dito, baka nga 50-50 na yung company, hindi na kaya magpasahod dahil sa sitwasyon, no? So, in short, hindi ko na lang siya pahabain. So, dahil sa war, ganun nga ang nangyari. And then, so, nawalan ako ng work. And after that, kasi merong rules dito sa Dubai na dapat naming if-follow na pagka after cancellation from employment cancellation, you have 28 days para free ka pa makahanap ng work. So that time, hindi ako agad nakahanap ng work. Then before 28 days, 3 days before the expiration ng cancellation ko, nag-exit ako. So doon sa exit ko, everything is okay. Nakalabas ako sa immigration Dubai to Saudi that time. So, ang mangyayari kasi yung pag nag-exit ka, dapat pagdating mo sa Dubai airport, meron ka na agad visa. Okay? So, nangyari po doon sa travel agency na kinuhanan ko is palipad pa lang yung airplane. Ang flight kasi is 3:30 something, tapos lumipad mag-alas 4 na. Sa kanila minessage ako na the visa application is rejected. So, paglipad pa lang, hindi na ako mapakali kasi yung mga kasama ko, mga kasabayan ko, may mga visa na sila. Hindi pa sila nakabalik ng Dubai, may mga visa na sila. So, kinakabahan na ako kasi alam mo yung instinct mo na, bakit ganun? Nagko-question ako na, tawag nito, from employment cancellation. Bakit reject? Ganyan, first time. Ilang beses na akong nagtawag nito, nag-exit, wala namang problem. So, first time talaga po nangyari sa akin yon. Pagdating ko ng Dubai, as in, wala po talaga gabi. Gabi na kasi naglanding yung airplane namin ng 10:30. So, as in, wala na pong office nung time na yun. So, whole night ako sa immigration, hindi po talaga ako nakalabas. At kasama ko yung may mga ibang Pilipino at ibang lahi din doon na nag-aantay ng mga visa. So, as for the rules, we have 24 hours na ma-receive namin yung visa namin or else we will be deported, no, that time. Tapos, kinaumagahan, follow up ko ng follow up, hindi nakakatulog, hindi ako makakain, nasa airport pa rin ako. As in, ko ano lang yung suot ko, yun lang. So, pina-follow up ko and humingi ako ng backup sa ex-boss ko nung time na yon. At saka, yun nga, natulungan naman niya ako, nag-follow up dun sa travel agency na ma-process agad. So, 9 a.m. sila nag-start na mag-process ng visa ko, nandun pa rin ako. So, sabi ko, counted na yung oras ko. Kasi pabalik-balik yung staff doon, follow up your visa in your travel agency, or else you have to buy ticket and go back to your origin country. Ganon, you have 24 hours. So, yun nga, sobrang naghalo yung yung pagod. Hindi pala ako nakakaramdam pagod. As in, hindi rin ako nakakaramdam ng antok or gutom. So, ang iniisip ko na ma-solve ko yung problem, magkaroon ako ng visa. So, meron kasi sa airport na QR code doon na pwede mong tawag nito, check mo siya yung visa status mo. Pag nag-show na active means okay, okay na yung visa mo. Na siya, active na siya. So, yun,
Mayat maya ako nag-check sa QR code, as in wala pa, hindi nagbabago yung status ng aking visa. Ilalagay mo lang yung passport mo, ilalabas na yung ano doon, kung active or not. And then, sabi ko, hala, alas 10 na, alas 11 na. So, pina-follow up pa rin na follow up. Inaantay daw nila yung visa approval, mga ganyan. So, naghalo na sabi ko, kung ito na ba talaga yung way na makauwi ako, tatanggapin ko. Masaya ako dahil makita ko sila. Malungkot ako dahil wala akong dalang pera. So, yun yung ano. So, patuloy pa rin akong umaasa, nag-hoping na may visang papasok, yung visa ko maging active. Then, mga bandang 11:20, inano ko ulit. Kasi nga, naantay pa rin daw nila na ano yung visa lalabas. So, pag-scan ko sa QR code, check ako maya talaga. Pag-scan ko ng mga 11:20, oh my gosh, lumabas, nagbago yung ano, yung status ng aking visa, nag-active, no? Pag active, kasi pagka nakita mo ng active, sabi nila, punta ka na agad sa immigration office. Doon sa labasan, pinaka-entrance ng pagkagaling ka pa pagbaba galing airplane, ganun. So, doon sa office na yun, na immigration, ayun doon yung lahat, yung mga police doon, nakaano. So, binigay ko yung passport ko, sir, my visa is active. So, chinek nila sa passport ko, ganyan-ganyan. And then, after that, wala namang ibang sinabi lang na go to the, ano na, yun na nga yung palabas na, kasi i-scan lang yung mata mo eh. Pag scan ng mata mo at nag-green, tapos nag-open yung pinto, means okay. Everything is okay. So, yun, talagang minadali ko yung kwento, no. Then after doon, takbo ko, no, paglabas ko talaga sa immigration, as in tulo ang luha ko. Sabi ko, hindi sa ganitong paraan ako na, ano, parang naiiyak ako. Hindi sa ganitong paraan ako na ma-deport or something. Kasi, di ba, may mga, ano, naiyak ako. Naalala ko lang, yung time na yun. Kasi, hindi ko naramdaman yung antok, pagod at gutom. Kasi,